Magandang araw po sa mga tagapakinig ng channel na ito. At sa'yo, Miss Callie. Maraming mga bumabagabag sa aking isipan nitong mga nakaraang buwan. Dahil sa mga kasalanang aking nagawa, hindi ko ito kayang tigilan dahil hindi ko rin kayang mawala sa akin ang kumpare ng asawa ko. Mahirap tumanggi sa mga bagay na matagal na nating inaasam. Kung noon ay mahirap itong abutin, ngayon ay ito pa mismo ang lumalapit. Noong dalaga pa ako, ay mayroon akong lalaki na una kong minahal. Ngunit hindi ako nito kayang mahalin. Pabalik. Ngunit sa paghahangad ng pagmamahal nito, ay nadali ako ng kaibigan nito sa inuman, na ngayon ay mister ko na at mayroon na kaming isang anak. Kaya naman napunta ako sa kaibigan niyang si Rick, na tinrato naman ako ng tama. Ito na rin ang naging mister ko. Naging masaya kaming dalawa, ngunit sa pagbalik ni Ron, ang lalaking minahal ko, ay magbabago ang lahat. Nagkagulo lalo ang buhay ko nung panahon na nagkasakit ang aking asawa. Ito na lamang ang naghahanap buhay para sa aming pamilya, dahil ako'y nasa bahay at nag-aalaga ng aming anak. Hindi ko inaasahan na masyado pang bata si Rick upang magkaroon ng sakit na stroke. Ilang buwan siyang baldado, hindi makagalaw at nakaratay lamang sa kama. Hindi rin siya makausap. Napakahirap noon para sa akin dahil nagtatrabaho ako sa gabi bilang call center. Habang sa umaga naman ay nag-aasikaso ako sa aking asawa, pati na sa aming anak. Hindi naging madali pero wala akong magawa kundi tiisin ang lahat ng iyon. Lahat ng maaari kong hinga ng tulong ay kinontak ko na, pero ni isa ay walang sumagot. Pakiramdam ko ay mag-isa kong pasan ang lahat ng aming problema. Ilang beses ko na rin ginusto na sumuko, ngunit hindi ko pwedeng pabayaan ang aking pamilya dahil sila na lamang ang mayroon ako. Dumating sa punto na sumuko ang aking katawan sa hirap, pero hindi ako pwedeng tumigil sa pag-aasikaso sa kanila. Ngunit isang araw, ay may hindi ako inaasahang mensaheng natanggap. Galing ito mula sa lalaking una kong minahal. At ito, ang kumpare ng aking asawa. Tinanong nito sa akin kung ano ang kumpletong address namin dahil kabababa niya lamang ng barko at handa siyang tumulong sa asawa ko. Alam kong hindi dapat pero hindi ko mapigilan ang sarili ko na makaramdam ng tuwa. Dahil mukhang makikita kong muli ang lalaki. Kahit na dapat akong matuwa dahil mayroong tutulong sa amin ni Rick. Alam kong matagal na akong nakausad mula sa nakaraan. Pero hindi rin mawawala na naging parte siya ng aking puso sa murang edad. Hindi ko maitatanggi na sobrang bait niyang tao. Isa iyon sa naging dahilan kung bakit ko siya nagustuhan noon. At mukhang hindi pa rin iyon nagbabago hanggang ngayon. Sinabi niyang handa siyang tumulong sa amin ng walang kapalit na halos ikaiyak ko. Hindi ko inaasahan na mayroon pa ring magnanais na tulungan kami sa aming problema ng walang kapalit. Naghanda ako ng masarap na pagkain dahil ngayong araw darating si kumpare. Niluto ko rito ang paborito nitong adobong atay na ngayon ko na lamang ulit matitikman dahil hindi mahilig ang aking mister sa atay. Pagbukas ko ng pinto, ay sumalubong sa akin ang magandang ngiti ni kumpare. Magandang umaga. Hi, halika pasok ka. Pasensya na't makikituloy ako. Ano ka ba? Para ka na ring pamilya sa amin ni Rick, alam mo yan. Ganun ba? Nakakatuwang malaman na hindi niyo pa rin ako nakakalimutan. Kahit na matagal ko kayong hindi nakausap. Naintindihan naman namin. Tsaka nasa barko ka. Alam kong sobrang busy ka rin. Kaya nga bihira ko rin makausap ang pamilya ko habang nasa barko ko kasi palagian ding walang signal. May pamilya ka na? Yung magulang ko pati mga kapatid ko. Bakit? Wala. Akala ko lang ay kinasal ka na rin. Hindi Parang hindi yun para sa akin. Bakit naman? Kahit girlfriend ba wala ka pa rin? Wala Parang hindi ko kaya magmahal pa. Mukhang hindi pa ako nakakausad mula sa babaeng una kong minahal. Hindi ko yan alam ha.
Mayroon ka palang nagustuhan noon? Oo, pero wala akong pag-asa. Tsaka naunahan ako. Sigurado rin akong masaya na siya ngayon kasamang asawa niya. Kaklase ba natin noon? Tanong ko. Huwag na nating pag-usapan pa. Nga pala, mas gumaganda ka ngayon Nang uto ka pa talaga. Hindi nagsasabi lang ako ng totoo. Gandang-ganda ako sa'yo dati pa. At mas gumanda ka ngayon. Parang nandidiri ka nga sa akin noon Huwag kang sinungaling. Ako? Nandidiri sa'yo? Naku, hindi yan mangyayari. Nandidiri ka talaga sa akin noon. Kaya hindi mo ako magustuhan dati. Ikaw yung pinakamaganda sa klase. Kaya nga ikaw yung muse. Kaya huwag mong sabihin na nandidiri ako sa'yo. Pinakamaganda sa klase, pero hindi pa rin sapat para magustuhan mo. Baliw ka. Hindi mo alam yung mga sinasabi mo. Kahit na alam ko sa sarili kong hindi ko na siya mahal, ay may hindi maipaliwanag na kurot sa aking dibdib. Sa tingin ko ay isa sa aming mga kaklase ang napupusuan niya noon habang panay ang habol ko sa kanya. Habang nagpapahinga si Rick ay nakita ko si Ron na mukhang malalim ang iniisip. Nakasilip ito sa may bintana habang nakatulala, kaya naisipan kong gawin ang ginagawa ko sa kanya noon. Hinipan ko ang tenga niya kaya napapitlag siya sa gulat. Mayroon siyang kiliti dito, kaya minsan ay sa kanyang pagkagulat ay napapasigaw siya. Susan! Napahigik-gik ako sa itsura nito dahil namumula ang kanyang pisngi habang nakahawak pa rin sa kanyang tenga. Hindi pa rin talaga nawawala yung kiliti mo sa tenga, no? Lumapit ka nga dito. Saad nito habang tumatakbo na lumapit sa akin. Mabilis akong tumakbo dahil alam kong gaganti ito ng kiliti sa aking tagiliran. Ngunit masyado siyang mabilis at nakulong niya ako sa kanyang bisig. Halos maiyak ako kakatawa dahil sa ginawa niyang pangingiliti. Pinipilit ko ring makawala sa kanya, ngunit hindi ko magawa. Ganito kami noon at maraming nag-aakala na magkasintahan kami. Ngunit ang totoo ay hanggang kaibigan lang ang kaya niyang ibigay sa akin. Hindi ka pa rin nagbabago. Napakaganda mo pa rin. Lalo na tuwing nakangiti ka. Kaya huwag kang sumimangot. Saad nito habang titig na titig sa aking mukha. Habang ako'y nakaramdam ng hiya sa kanyang sinabi. Kung noon ay halos hindi ako makatulog sa kakaisip, ngayon ay mas naging mapayapa ang aking isipan. Kahit na sa pag-aalaga ng aking anak ay tumutulong si Ron. Naging masaya ako dahil nagkaroon ako ng karamay pati ng sandalan kapag maraming bumabagabag sa aking isipan. Ngunit, dumating sa puntong hinahanap ng aking katawan ang palagian naming ginagawa ng aking asawa noon. Hindi ko maitatanggi na mahilig ang aking mister sa paglalaro ng apoy. Hanggang masanay ang aking katawan at hinahanap-hanap ko na rin ito. Noon ay halos araw-araw namin itong ginagawa. Ngunit dahil nga sa sitwasyon niya ngayon, hindi na niya kayang gawin iyon. Hindi ko maiwasan ang pangungulila na nararamdaman ko sa kanya at sa aming ginagawa. Gusto ko muling maramdaman na may lalaki akong makasama. Ngunit alam kong may katagalan pa bago muling mangyari yun dahil kailangan niyang magpagaling. Dahil sa palagian naming pagsasama ni kumpare, ay napapansin ko na mas nagiging mas malapit kami. Hindi ko rin maiwasang mapansin ang mga kakaibang kilos nito. Tuwing uuwi ako ay niyayakap ako nito ng mahigpit tsaka hinahalikan sa pisngi na para bang siya ang mister kong inuuwian. Alam kong may kakaiba pero ayaw kong magtanong dahil sa unang pagkakataon nasa akin ang atensyon niya at ayaw kong matigil iyon. Alam kong may mali na sa nararamdaman ko. Hindi ko inaasahan na ganoon kabalis bumalik ang nararamdaman ko sa kanya kahit na alam kong hindi na pwede dahil asawa ko ang kaibigan niya. Ngunit paano ko tatanggi kung ang lalaking pinapangarap ko noon ay mismo nang lumalapit sa akin ngayon. Minsan, habang nanunood kami ng telebisyon, ay hinawakan nito ang hita ko sabay na pinisil. Hindi naman ako ignorante upang hindi mapansin ang kanyang mga ginagawa. Hanggang sa isang gabi ay umuwi akong nakainom.
Pagbukas pa lamang sa akin ng pintuan ni Ron ay mukhang hindi siya natuwa. Bakit ngayon ka lang? Nagkaroon kasi ng kasiyahan. Aalis na kasi yung isa naming katrabaho, kaya napainom din ako. Mukhang marami kang nainom. Hindi mo ba naisip na baka mamaya anong mangyari sa'yo? Bakit hindi ka nalang tumawag sa akin para masundo kita? Kaya ko pa naman. At saka kahit marami kong nainom, ay nasa tamang pag-iisip pa ako, kaya kaya ko pang makauwi. Hindi ka ba natatakot? Nangyari na sa ito noon. Na ano? Na may nangyari sa amin ng kaibigan mo, kaya nabuntis niya ako sa inuman, ganun ba? Eh ano naman sa'yo ngayon? Naririnig mo bang sarili mo? Hindi ka dapat nagtitiwala kung kani-kanino lalo na sa inuman at sa mga lalaki. Teka, ano bang problema mo? Natakot lang ako na makuha ka ulit ng iba. Kahit kailan, ay hindi ako magiging sayo dahil ayaw mo naman sa akin, hindi ba? Dahil inagaw ka sa akin ni Rick. Nilagyan niya ng kung ano-anong inumin mo para makuha ka niya. Kung yun man ang totoo, ano naman sa'yo? Masaya na ako ngayon kasama si Rick. Pwede ba? Huwag kang sumigaw at baka magising ang bata. Sinabihan niya ako noon. Nabubuntisin ka niya para hindi ka na makawala sa kanya. Akala ko nagbibiro lamang siya, pero hindi pala. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Ayokong madamay ka sa away, kaya nagpaubain na lang ako. Akala ko ay kakayanin ko na wala ka at makakalimutan ko rin pag tumagal na. Pero nagkamali ako. Mahal pa rin kita, Susan. Pero asawa na ako ngayon ni Rick. Kahit na hindi mo ibigay sa akin ang puso mo. Kahit na pagsilbihan ko na lamang ang katawan mo habang baldado pa. Ang asawa mo, gagawin ko ang lahat. Basta mabigyan mo lang ako ng pagkakataon na ipakita ko ang pagmamahal ko sa'yo. Ayoko ng seryosong relasyon, pero tama ka. Kailangan ko ng lalaki. Ng lalaking makakapuno ng pagkukulang ng asawa ko. Gagawin ko kung anong gusto mo. Naririnig mo bang sarili mo, Ron? Kung noon ay sinayang ko ang pagkakataon, ngayon ay hindi ko napapalagpasin. Matagal kitang hinanap-hanap at hindi ko alam kung kaya pa kitang pakawalan. Pero kahit anong gawin mo ngayon, hindi na pwedeng maging tayo. Naiintindihan mo ba? Kasal na ako. Wala akong pakialam kung kasal ka. Kahit habang buhay na maging kabit mo ako sa tingin ng batas, ay wala akong pakialam. Gusto kitang makasama, Susan. Gusto kong bumuo ng pamilya. At tanging ikaw lang ang nakikita kong kasama ko. Kumpari ka ng asawa ko, hindi ka ba makukonsensya? Handa akong itapon ang ilang taon naming pagsasama para sa'yo. Gusto ko siya, Miss Callie. Pero mahal ko pa rin ang asawa ko. Iyon ang napagtanto ko. Kaya sinabi ko sa kanyang ayaw ko ng seryosohan. Ngunit hindi nawawala ang kuryosidad ko sa lalaking hindi ko makuha noon. Gusto kong may mangyari sa amin, ngunit natatakot akong baka humigit pa ang aming pagkagustuhan kapag nagsimula ang aming kasalanan. Ngunit ayokong tumigil dito. Matagal ko itong hinangad at hindi ko aaksayihin ang pagkakataon na ito. Pinangako ko sa aking sarili. Nakatawan lang ang magiging habol ko rito. At kung mayroon man akong maramdaman dito, ay hindi na dapat niya pang malaman. Simula noon ay nagtuloy-tuloy ang aming paglalaro sa apoy. Hindi siya katulad ng inaasahan ko. Dahil may ibubuga siya. Mas may ibubuga siya kaysa sa asawa ko. Hindi ko makakalimutan ang mga pinaranas niya sa akin. Hindi ko inaasahan ang katulad niyang parang walang bahid ng kapilyuhan ay may ibubuga sa ganung mga bagay. Mukha siyang maamo, ngunit halimaw siya pagdating sa kama. Sinabi ko rin sa kanya na araw-araw namin iyong ginagawa ng aking asawa. At dahil doon, ay tuwing pagkagising at pag-uwi ko, ay wala kaming ibang ginagawa kundi punan ang aming pangangailangan. Naging masaya ako nung una. Iniisip na siguro ay matatanggap ng aking asawa
kung may ibang lalaki nang nagbibigay aliw sa akin. Ngunit ang dating pagkagusto ko ay napapalitan na ng pagmamahal. Ang pagmamahal ko sa kanya noon ay mas tumindi ngayon. Halos hindi ko na kayang magkahiwalay pa kami. Nangyari na nga ang kinakatakot ko. Ang tuluyang ibigin ang kumpare ng aking asawa na tumutulong sa aking alagaan, ang baldado kong mister. Gusto kong sabihin ang aking nararamdaman kay Ron pero alam kong hindi pwede dahil sa oras na gawin ko iyon ay ihiwalay niya ako sa aking pamilya. Hindi mawawala ang pagmamahal ko sa aking mister at anak kaya mas naging mahirap sa akin. Hindi pwedeng dalawa silang mamahalin ko. Kung sa ngayon ay maaari kong gawin iyon pero darating ang araw na kakailanganin kong mamili. At natatakot ako sa magiging sagot ko, Miss Callie. Dahil masyadong matindi ang nararamdaman ko kay Ron. At parang handa kong iwan ang binuo kong pamilya sa kanya. Ngunit natatakot din ako dahil kailangan pa nila ako. Natatakot ako dahil nais kong tumakas sa responsibilidad. Sobrang hirap ng aking sitwasyon. Naghahalo ang pagod, inis, at lahat ng emosyon na hindi ko maipaliwanag. Ngayon ay mas dumadagdag sa isipan ko ang buhay na kasama si Ron. Wala akong aalagaan, purong pasarap lang ang aking buhay. Hindi rin kami maghihirap at mas sigurado kung masasaya ako sa piling niya. Masama ba akong tao kung pipiliin kong iwan ang pamilya ko para sa sarili kong kasiyahan, Miss Callie? Naging masaya rin ako kay Rick pero alam kong masasaya ako ngayon kay Ron dahil siya rin naman ang unang lalaking minahal ko at hindi iyon magbabago. Habang sumama naman ang tingin ko sa aking mister. Halos buong buhay akong niloko ang sarili ko na kasalanan ko dahil uminom ako. Ngunit sinadya pala nitong may mangyari sa amin nang wala akong permiso. Natigil ako sa pag-aaral dahil sa nabuntis ako ng maaga. Nasira ang pangalan ko at nakilala ko bilang maagang lumandi dahil kay Rick. Paano ko na kayang magmahal ng lalaking kayang mamilit ng babae upang makuha lamang ang gusto niya? Sinira niya ang buhay ko pero nagawa ko naman siyang mahalin ng buo. Ngunit tinago niya naman ang lahat ng iyon mula sa akin. Kung hindi pa dumating si Ron, ay hindi ko to malalaman. Pinilit niya akong mapasa kanya. Pinilit niya akong bumuo kaming dalawa ng pamilya. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na nararamdaman ko nung nabuntis ako. Dahil alam ko sa sarili ko kung kanino ko gustong ibigay ang aking sarili. At hindi yon kay Rick, kundi kay Ron. Nagawa kong pandirian ang sarili ko noon dahil nabuntis ako ng isang demonyo na nagpapanggap ng tupa sa aking harapan. Kaya ako sumulat upang humingi ng tulong. Hanggang ngayon ay naguguluhan ako dahil may parte ng aking isipan na gusto kong umamin at may parte ring hindi. Gusto kong iwan ang asawa ko ngunit mayroon ding pumipigil sa akin. Kahit na nagsinungaling siya sa akin, ay alam ko sa sarili kong minahal ko na siya dahil asawa ko pa rin siya. Gusto kong mas malinawan at makahingi ng mga sagot. Gusto kong makalaya. Gusto kong maging masaya. Ngunit kahit anong piliin ko ay mayroong masasaktan. Napakahirap ng aking sitwasyon, Miss Callie. Sana'y matulungan niyo po ako. Nagmamahal, Susan.